Puspusan na ang paglilinis sa Senado matapos masunog ang bahagi ng ikatlong palapag ng Senate Building kahapon, November 30. Ayon sa mga senador, kailangan matuloy na ang sesyon bukas para masigurong may papasa ang panukalang national budget bago matapos ang taon. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Tumutulo na kisame at basang session hall. Ito ang inabot ng opisina ng Senado matapos ang naging sunog kahapon sa Legislative Technical Affairs Bureau sa ikatlong palapag ng Senate Building. Kaya naman, naunsyami ang dapat sana sesyon ng Senado para sa period of amendments sa panukalang budget. Pero ngayong araw, pinapaspas na ang paglilinis sa loob ng opisina. Kinukumpuni na ang mga nasirang elevator. Inilabas na rin ang nabasang upuan para matuyo at inaayos na ang session hall. Hanggang sa ngayon, medyo amoy usok pa rin dito sa loob ng session hall ng Senado. At may mga nakikita pa rin tayo ng mga tumutulong tubig mula sa kisame. Pero kahit hindi naman natuloy yung session ngayong araw, pumasok pa rin yung ilang mga empleyado para linisin itong session hall. Ang ginagawa nila ngayon ay nagva-vacuum at kinukumpuni rin yung kisame para matanggal yung mga tumutulong tubig mula sa itaas. Mismong si Senate President Vicente Soto III ininspeksyon ang pagsasaayos sa Senado. Aniya, plano sa loob ng 24 na oras tapos na ang paglilinis. Well, in the course of inspecting pa, no? But right now, as we speak, the arson investigators are further investigating some of the areas in the third floor. Tapos ako naman sinisiguro ko na yung trabaho dito, kung magagawang 24 hours yan by tomorrow, kaya kami kahit holiday yung Pasay, will convene for the period of amendments. Maka-importante para sa budget. So, hopefully, matapos. Kaya ako ini-expect. Kapag hindi, magamitin namin yung mga committee rooms. Pero kung hindi talaga matapos, imbis na sa session hall, sa ibang lugar na lang sila magsasagawa ng sesyon bukas. Gahol na kasi sa oras kung madedelay pa ang pagtalakay sa panukalang budget. Masyado nang delayed. Delayed na kami na isang araw because of the Friday additional period of interpellation. Tapos delayed ngayon, pero dapat ngayon ang period of amendments. So another delay yan. So hindi na pwede mag-delay bukas. Ito rin ang sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Committee on Finance. Kaya bukas, kahit pa walang pasok sana sa Pasay City, tuloy pa rin ang sesyon. Pinakiusapan ko na lang yung mga kasamahan natin na mag-session tayo bukas kahit na holiday. Kasi kung magsa-session tayo ng Wednesday for period of amendments yun, talagang madidelay yun. Siguradong madidelay na yun. So, pag tomorrow tayo magsa-session kahit holiday, at least one day lang yung pagitan, hindi tayo madidelay. Isa rin sa kinakatakot nila kung tuluyan pang madelay ang budget sessions ay ma-re-enact ang 2025 budget. Meron din akong fear kasi nga if you look at the timeline, ang ratification December 17. So, ibig sabihin mag-overtime sila para ma-enroll yung copy. No? If you look at the signing in Malacanang, December 29. No? So that's 2 days before the New Year's. No? So medyo tight siya, medyo tight. So everyone should really work overtime. Actually, even kahapon nagtrabaho kami para matapos yun. And then today magtatrabaho rin kami para matapos. Pero tiniyak naman ni Senate President Soto, hindi sila papayag na mangyari ito para sa 2026. Na-delay tayo. Oo, kaya nga, huwag natin kaya ma-delay sapagkat ang i-re-enact natin budget, so the most corrupt budget ever. So, hindi natin papayagan yun. Bukas ang inaasahang period of amendments. December 3 naman ay second reading ng bersyon ng budget sa Senado at sa December 9 ang target na third reading. May 3 araw pa sa bicameral conference at sa December 29 ay inaasahang mapipirmahan na ng Pangulo ang panukalang pondo. Tuloy pa rin ang live stream ng BICAM at sisiguraduhin nilang walang alien items o anumang insertion. I can assure the public na hindi na mauulit yung mga ghost project kasi meron ng mga technical description yan. Even yung mga, kung nasundan nyo doon sa budget debates, even yung national irrigation, even yung farm to market roads na dati puro lump sum,
Ngayon meron ng technical descriptions. Gusto kong matanggal sa BICAM. Gusto natin ma-explain sa taong bayan kung ano yung justification ng changes in the Senate report and the House report. Gusto natin makita at ma-explain sa taong bayan bakit nagkaganon yung budget na inallocate. So yun ang mahalaga para parang hindi pa bulag at hindi naiintindihan ng taong bayan. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.